Alright, to begin our activity number 2, Microsoft Excel, gagawin nyo muna ay ganito. Encode nyo muna lahat ng makikita nyo dito, maliban dito sa formula. So, tanggalin muna natin itong formula. Yan. So, ito muna ang inyong gagawin. So, tingnan muna. I-type nyo muna ang lahat ng to mula dito sa salary increase. Yan. Pag na-type nyo na to, gagawin natin ay page setup, paper size, letter orientation. So, ang page setup daw, punta ka sa page layout, page setup natin ay, ang size daw ay letter, saan yung letter? Yan, naka-letter na siya. And then, orientation ay landscape. So, yun po ang kanyang page setup. And then, in numbers, input, comma, style, click the peso sign currency. So, punta kayo sa home, and then, hanapin nyo to. So, ang lahat na makikita ninyong may comma, o lahat na makikita ninyong numbers na lampas sa 100, or for example, 1,000, gagamit tayo ng comma. Yan, for example, itong 1,500, gawin natin ng may comma, and then, dalawa lang yung zero niya. Okay, so pisain po natin itong ating increased decimal and then itong ating comma style. Tapos, pagdating sa peso sign, click nyo lang po yung drop-down arrow na ito sa accounting number format. Hanapin nyo yung peso sign. Kung di nyo makita, punta kayo sa more accounting formats. May lalabas na dialog box. Hanapin nyo dito ang symbol na peso sign. Kung wala yung peso sign, hanapin nyo na lang dito is yung PHP. PHP. So, yung PHP natin stands for Philippine Peso. So, since hindi available ang peso sign sa computer na gamit niyo, you can use the PHP. Pwede nyo i-type. Yan, hanapin nyo na lang. PHP. Yan, pwede din to ang gamitin natin. So, since ang computer ko ay merong peso sign, gagamit ako ng peso sign. Tapos, move lang natin para magkasya siya. Ayan. Tapos, yan, kung ganyan na siya, pag na-type nyo na lahat, encode nyo na lahat, ang gagawin natin lagi is to save as para madali. Press F12, isa nyo sa F12, tapos ay mapupunta kayo sa folder niyo, hanapin nyo yung HBAC, for example, napunta siya dito. Punta ako, sa inyong documents yata is nasa my documents, and then hanapin nyo yung 1-8 HBAC. So yan, pag na-save nyo na, ang title natin is Activity 2, tapos ay salary increase, tapos apelyido ninyo. Surname, ano po? Surname ninyo. Okay, type natin dito ay Mendones. Okay, tapos lagay natin sa folder ninyo, HBAC, kaya kunyari yan, tapos Mendones, save. Okay, pag na-save ko na, time to time ay isa-save as ko, control S ako palagi para kung mamatay man yung computer na gamit ko, yun ay naka-save na po. Alright, so ang gagawin natin ganito po. So, ang tanong dito sa number 1, ang nakalagay ay, ang first increase daw po, 5% of basic. So, ang gagawin natin, di ba, equal sign, and then, ang sabi ay 5% of basic ang increase. So, para siya ay mag-increase, i-multiply natin siya sa 5%. So, ang lagay natin ay, click nyo lang si C20, kasi yun ang kanyang name box, or yun ang kanyang name. So, si C20, multiply natin using the asterisk, and then, 5%. Tapos, yun na yun, 75. 75 ang kanyang increase. So, kung 75 pesos ang kanyang increase, so, pwede rin gamitin natin ang pwedeng equal sign, tapos ay, ito naman kasunod, tapos, multiply nyo sa 5%, 0.05. 100. So, yun ang kanyang increase. Okay? Next po, sa increase ng, second increase daw ay 10% of basic. E di, ganun gagawin ulit natin. Equal sign, click nyo ulit si basic, tapos multiply natin sa 10%. Opo. Ang percent po ay makikita nyo dito sa number 5. Shift, tapos ay number 5 para sa 10%. Alright? Enter. Kung di nyo makita yung percent, pwede nyo naman gamitin yung equal sign. Click nyo naman itong isa. Multiply natin sa 0.10 or 10%. Alright. Dito naman sa third increase, ang sabi ay twice of basic. So, twice ang basic, i-multiply lang natin siya sa kanyang sarili. So, equal sign, basic, multiply by 2. Kasi dalawang beses daw, twice of the basic. So, press enter and then 3,000. Next, for the fourth increase, ang sabi dito ay basic. So, nasan yung basic? Si basic ay nasa C20 plus sign. I-plus daw yung first increase. So, ito yung first increase plus sign. And then, ang second increase, click nyo lang siya, plus sign, and then the third increase. Huwag na kayo maglalagay ng plus sign sa huli kasi yun yung huling number. And then, simply press enter. Pwede kayong gumamit ng shortcut or kung ayaw nyo talaga ng plus, mag-plus, punta kayo dito sa AutoSum. Sa AutoSum, may lalabas siyang ganyan. Makikita nyo to, yung gumagalaw na linyang yan. Gawin niyo, click nyo lang dito sa basic kasi ang sabi ay, ang fourth increase daw ay basic plus first increase, second increase, and then third increase. And then press enter. Kung mapapansin nyo, ang formula dito, punta kayo dito sa formula bar. Sa formula bar, parang nag-manual tayo. So, inisa-isa natin from C20
hanggang F20. While this po second line, gumamit tayo ng AutoSum. Yan. So, AutoSum natin ay mula basic, nilagay natin siya sa loob ng parenthesis. So, C21 hanggang F21. Okay po, para sa ating total salary, sabi dito, total salary daw ay, so, equal sign ulit, basic, plus, first increase, plus, second increase, plus, third increase, and then plus, fourth increase. So, huwag na tayo maglalagay ng plus sign sa huli. Enter. So, yung kanina, kung gagamitan naman natin ng AutoSum, click nyo lang po yung kung saan ilalagay yung ating pong tally or total salary, and then click nyo si AutoSum. Tapos hanapin mo using the mouse, left click mo muna si C21, and then wag mong bibitawan yung left click, paandarin mo hanggang kay fourth increase or sa G21. So makikita nyo dito ang kanyang address. And then press enter. Ayan po. So para malagyan ito ng peso sign, again, highlight nyo, tapos ay punta kayo dito sa accounting number format, and then click nyo lang po yung symbol. Alright. So yun na po ang ating paraan. And then do the rest po. Tapos, don't forget to Control S or save your documents. Alright? So that will be our activity 2 for Microsoft Excel. Don't forget po to save your documents. Ang title ay activity 2, and then salary increase. Parte natin to. Activity 2. Save natin siya sa activity 2. Ang title natin ay salary increase. And then your name. So, Mendones. Yan. Ganyan na lang. Okay po. Kung may tanong, you can message me on our FB Messenger. Thank you.